Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang palagiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, mag-inulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulo sa Santos nga Misa. Nagakumpisa Salamat sa Diyos na makagabang sa tanan. O kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako ug dakong yamot sa una-una sa pulong ug sa buhat ug sa walang pagbuhat ug sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa nga ngamuyo ako kang Santa Maria nga kanunay ulay ug sa tanang mga anghel ug mga santos. Kaninyo nga igsoon aron ninyo kong yampo sa Ginoo nga atong Diyos. kaluyan kita sa Dios nga magagahon sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadto kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Cristo,
O Ginoo, pasaylo ang mga sala sa iyong mga alagad, aron pinagi sa pangaman ni Maria inahan, sa imong anak among Ginoo. Maluwas undag kami, kay kung saan mo lang nga mga pagkamot, dili kayo kami makalawag makapaymod kanimo. Ini among ipinayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi o galiwan kanimo, o sa Espiritu Santo, Diyos nga santo sa kahanturan. Kinudlo gikan sa inyong pasahod sa mga hari. Napulong-walo ang patuigon ni Joaquin sa paghari niya sa Huda, ug naghari siya sa Jerusalem, sulod lamang sa 3 ka bulan. Si Justa, maoy iyang inahan, anak ni Ilanan, nga taga Jerusalem. Daungan usab ang iyang kinabuhi at ubangan sa Ginoo sama sa iyang katinulangan. Niadtong panahon na misulong sa Jerusalem ang kasundaluhan ni Nabucodonosor, hari sa Babylonia. Gilibutan nila ang syudad. Si Hari Nabucodonosor miadto sa syudad ug miampo si Joaquin kaniya. Ingon man ang iyang inahan ug mga opisyal sa kasundaluhan, lakip ang mga prinsipe nga mga opisyal sa palasyo. Gibihag siya sa hari sa Babylonia sa 8 tuig sa iyang paghari ug gidala usab ang tanang bahagi sa templo sa Ginoo ug sa palasyo sa hari. Ipamuak ang kanang galangton nga bulawan sa templo nga hinimo ni Salomon, hari sa Israel. Nahitabo kini sumala kayo sa gipasigaan sa Ginoo. Gibihag niya ang tanang mulupyo sa Jerusalem, lakip ang mga prinsipe o ang mga isog o bantugang mga tao. Napulo kalibo silang tanan, lakip ang mga taong batid sa paghimo sa nagkalain-laing butang o mga platero. Ang mga kabos ray gibilin. Gibihag ni Nabucodonosor si Joaquin ngadto sa Babylonia. Ingon man ang inahan sa hari ug ang iyang mga asawa ug ang mga opisyal ug mga kadagpuan sa nasod. Gibihag usab niya ang 7,000 ka maisog nga tawo, 1,000 ka tawo nga batid sa pagpanggama sa nagkalain-laing butang ug mga platero. Silang tanan angay mahimong sundalo. Ang uyuan ni Joaquin nga si Matanias mao'y gihimong hari ni Nabucodonosor o giilisan ang iyang ngalan o Sidikias. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa himaya sa inyong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. Tungod sa himaya sa inyong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. O Diyos, ang mga nasod niabot ngadto sa imong kabilin. Ilang ipasipatan ang imong balaang templo. Ilang igunmong ang Jerusalem. Ilang ipanghatag ang mga patanlawas sa imong mga sulugoon. Ingong kalamong sa kalanggangan sa langit. Ang unod sa imong buotang mga sulugoon ngadto sa mga mananap sa inyo. Tungod sa himaya sa inyong ngalan, O Ginoo,
luwasang kami. Gibuo nila ang ilang dugo, daw tubig libot sa Jerusalem. Uwalay usa nga maglubog kanila. Nahimo kami talamayon sa among mga silingan. Giyamiran o gibugal-bugalan sa nangaglibot kanamo. O Ginoo, hangtod kanos ka. Mapumot ka ba kanamo hangtod sa kahangturan? Mudila ba ang imong kasila, imong kalayo? Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasang kami. Ayaw inumdumi bato kanamo ang mga kalapasan sa nanganging panahon. Muabot unta kanamo ang imong kaluoy sa walay laman, kay nabanlod kami sa kahilaman. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasang kami. Tabangi kami, O Diyos, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami upasayloa ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasang kami. Ang Ginoong managan ninyo. Tanaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo sumalat ni San Mateo. Himayamon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, dili ang tanan nga magtawag kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit. Kundi di kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan, nga ako sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios o pinaagi sa imong ngalan, ginihidlan namo ang mga yawa o naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong makasasala. Busa ang tanan nga nakatungog sa akong isulti ug dili magtuman ini, mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang nigundak ang ulan o nibaha ang mga subat o ang hangin nihapak o nikusok-kusok ni atong balaya, natumbag ini o naguno. Sa pagkahuman ni Jesus o sulti niining mga butangan, ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan, kay ubanan magtahong ang iyang pagtudlo o dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaw. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Mga kaigsunan ko kay Kristo, may mutangin ka na. Sa itong paghatag sa pagwali, pinakapasanto ninyo ko, magsaksak sinako nga nagtano kay
Bisaya sa pagwali, lagi na ay kung na siya sa pagsukianay. Sugdan ko ang akong pag-iampi kaninyo no, sa pinagi sa usa ka istorya. Nato usa ka patangkong doktor, no, na Katoliko. Ang pangalan niya ay si Dr. Duli. Kining doktora, no, niadto ni siya sa ni serbisyo no, dito sa Vietnam, sa War of Vietnam. No? Nagtrabaho siya sa Navy ship. O atong mga higayuna, no, mga idawat sila mga 1,000 na mga refugees no, na ilang itambalan. Nagyo kayo, no? In fact, it was a back-breaking experience. Pero bisan tuod nga back-breaking experience, no? Fulfilled no, ang ipati ni Dr. Dolly. In fact, pagkatapos sa gera, ibalik pas yun siya para pagservisyo diri sa Asia, no? Particularly no, dito na po siya ng servisyo sa Cambodia para mag-alagad o manambal sa mga masakitun o mga pobre. Sa iyong mga ginabuhat, no, mayroon na sa sunod no, na kahit high o kahit principle o ang iyang inspirasyon na nagikan sa Beatitudes. No, usa sa mga Beatitudes no, nag-ingon, happy are those who mourn. Nagatuugin siya no, na hiling panunimon o pinasulti sa Biblia. No, happy are those who mourn no, is truly inspiring. Because for him to mourn is to be sensitive to the sorrows in the world. And when you are sensitive, truly sensitive to the needs of the world, you will find ways and means to really alleviate the sorrows of those who suffer. And the moment these people who are suffering, the moment they are comforted, then you yourself will find joy in yourself. Si Dr. Duli, no, namatay siya na sayo. Matanong ba siya namatay? He died of cancer. But you know what? Even when he died early because of sickness, he died a happy man because his life was inspired by the Word of God. You know, the Word of God is like a seed or like seeds which are being thrown or sown into the world. Pero ini mga lisod, these seeds should grow and it should bloom and it should bear fruit. And this Word of God, for this to bloom and bear fruit, should not only be heard, but also should be listened to. So dili lang dapat maduggan ang pulong sa Diyos, o dili dapat ito pamatian. You know, there is a difference between hearing and listening. Ang hearing manggod is very automatic. It's the simple response of the senses to some stimuli. Kung ang atong dugan makadugog og mga kasikas, mauna makadugog kita. Pero lahi ang pagsulti na magkabati kita. Because kung kita makabati, when we listen to something, we are actually giving attention. So kung makabati kita tulog, we are giving attention to this word. There is already an effort on the one who is listening. And when we listen, there is also that effort to understand what is being said. And this is being followed up by when we listen, we understand,
And we try also to accept and assimilate the ones being what we have understood. And consequently, ultimately, there is the act, which we do according to the lessons of the word we have heard. We should be conscious, na piling pulong na kung nabagyan, but we should be aware at all times that this word that we heard is the word of God. Actually, the word that we hear is Jesus Himself. And that is why we should listen to this word authentically. And we should allow our hearts to be captivated. And we should allow our hearts to be moved by the words. Ultimately, yung word na itong nabalitaan, usang katawag na nanimitar ka nato para maging disipulo kita sa atong Ginoo. And to be a disciple of Jesus, hindi lang na sa puli na magiging kamabaw. It cannot just be simply superficial. Ang tulong sa Ginoo dapat lalo ang pagdulog sa akong kaugalingon, lalo ang pagdulog dili ka sa akong una-una, kung dili ang pipod ang akong kasing-kasing. Mauna, nga kung kita uigon, nga kita nagatuo, o kita mga disipulo sa Ginoo, ang akong pagiging disipulo is not a matter of lip service. Mauna ginaimon nyo sa Evangelyo, not all those who say, Lord, Lord, will actually be saved. But it is he who does the will of the Heavenly Father. So, mura na po nag-ingon kita, na dili basta o dili enough, it's not enough na mag-anji lang kita o muadto na ta sa simbahan para malakit kita. Si San Agustin mismo, one time, St. Augustine once uttered that holiness is not all about prayer. Ang uban ka nato, daghan siguro na present sa tanang mga worship at sa mga prayer services, gaanto sa simbahan, punctual pagani, pero dili man okay rin ang ilang ginatuuhan sa ilang mga ginabuhat. Kay sa ilang pagpangaji, sa ilang pagkampo, ang ilang kasing-kasing, puno man sa karbo, puno man sa pag-isa-isa, o labaw sa tanan, ang ilang kasing-kasing kulang sa pag-igugma. Kaya uban, o pintas na ngaji, na sila muna-huna, ang pagkakulang sa konsiderasyon sa uban. They lack that consideration for the individual differences. Kapag-husga sila sa uban, o kapag-utanan, ganong inani lang ilang batasan, kangilan, o ganong wala mas na moakto sa simbahan, wala sila kapalo siguro sa tinuod na istorya sa uban, na meron din pala silang pinagdadaanan. So, if that is the kind of prayer that we do, it's not actually different sa usa ka Pariseo nga niadto sa templo. Sa pag-adto niya sa templo, gi-establish siya sa atubangan dito sa templo, kapanghaji. Pero usang may sulod sa iyang pagpanghaji, nagapasalamat sa Ginoo nga ingunin ani siya kabutan, ingun ani siya kamaayong tao, kunya kapaglimak di ay, kasubong sa Ginoo nga dili ako pariwan ang tao na naa sa likod, nga mga ikasan, mga maluibon. Actually, we can also refer this to our own situations. May mga daghang pakto sa simbahan, especially ka ng mga
oras nila, natutuwa sa silang bahay. Siguro, istrikta, maayo lang sa pag-aji diri o libabot sa bahay mo. Dili maayo lang pagtagal sa ilang mga katama. O siguro, ilay pa sila sa ilang mga pagsuldo. Siguro lagi ng pagkaon ang ilang ginahatag. O siguro ginahatag sobra lang. O siguro ginahatag lang sila tungkol. Ginapasudan o sa inas. No, ginabalikas pa. No, ginalabalaba o kasama. No, nakalimot sila ng ang mga gamit nila sa pagsimba o sa pagpangaji. Mga po ba ang ilang gamit sa pagpalikas no, sa ilang isip at tao. Ginapainuman kita karoon na sa atong pagtuo no, kinahanglan pa namin kung maayong buhat. So in fact, kanang mga maayong buhat na po, these acts of charity so, is the heart and foundation of our faith in God. Pulong pa ni Santiago, faith without good works is dead. Ang pagtuo na walay maayong binuhatan, ang pagtuo na dili ginaubanan sa mga maayong buhat, kanang pagtuo patay. Mao nga karon, no, pag ginuduman, manganji manuta ka, magampo manuta ka, kung dapat ang akong pag-ampo, ang akong pagpamanji, kung dapat ubanan, building, with acts of charity. If possible, always with corporal and spiritual works of mercy. Ang makanunayong pagpupot sa Ebanghelyo, nag-aghat ka nato sa pagtukod sa atong espirituhalong puloy-anan diha sa kaututon sa Dios. Mudago kita karon ngadto samahan sa Panginoon. Amahan, liguna kami. Amahan, liguna kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan ug ang mga sakop niini magpuyo sa diwa sa Ebanghelyo ug sa kanunay mangita sa kabubuton sa Dios diha sa matinud-anon ug sa mapausanong pagpangalakad magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang mga managtiayo makakaplang ug kalipay diha sa ilang pagpulong sa usa-usa ug diha sa maayong paningingnan nga ilang gihatag ngadto sa ilang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang mga kabatanunan nga nagtubo diha sa kabalingon ug makalibog nga kalibutan makakaplang ug kahulugan sa ilang kinabuhi sa ingon matabangan sila pagbuntog sa mga kapakyasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang mga masakito ug sila nga nanag-adto sa mga balakihan makasinati sa mahigugmaong kaayo sa makahugay presensya ug sa makaalim nga kalinaw sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga iuuntang isipon nga takos makusgayon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumo mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang pahulay dayon ug ang kahayag nga walay pagkapalo mudangan ngadto kanila nga nanaguna kanato gikan niining kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Ginoong Diyos, ipatik sa among mga pulong, sa ang imong mga pulong, hindi sa among mga kasing-kasing, ug dala kami ngadto sa dalan sa gugma ug
sa kanila. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo akong Ginoo. Amen. Nawatan nila sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang ka kanamo, ang nataw gikan sa Birhen, na wala makatubos himo. Inunuha makasanto sa tibok nga kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa mga kasalanan, mahimong taga makapahimot kanimo ang among mga gasa. Kini
unang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang Diyos. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos nga tunay, pagkagagahom sa tanan, angay matarong kayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan kami. O nga magaday kami, magkapasin mo, o magsagyaw kanimo diha sa Hulaan Maria, kanunay pirin, kay nanapon siya sa among bugtong anak pinagi sa kahon sa Espiritu Santo. Kung sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabihit, ipahimugso alang sa kalibutan sa kahayan na walay pagkapalo. Nga mao si Jesucristo ang Ginoo. Ug usa ang kanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdahi, luoy usab kami sa tanan imong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay ulo na himaya diha sa usa ka awit sa pagdahi sa pag-ingon. Santos kayo, ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ikadalangin mong Espiritu aron pagsantos nini mga kasa, aron mahimo kini alang kanamo, kalawas sa tubog ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagkasakit sa ikaw galingon, bikuha siya o pan, ipasalamat kanino. Pipigas o ihatag nini ngadto sa iyong mga tinunan o pingon. Dawata kini ninyo, nakanan kana, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang bagay, tapos ang panihapo, ikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, ihatag nini ngadto sa mga tinunan o pingon. Dawata kini, o Panginoon na mo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron nga mga sala mapasay. Uhatag kini harong paghandog kanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandog sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo. Naghahalag kami kanimo ang mahaling limpang sa kinabuhi ug kais sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga muatubang ug mualagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawal sa lawas sa tubo ni Kristo. Magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinungdami ginawang imong simbahan sa tibok kalibutan, himo ang mga himpit kabiliya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga namatay, malaumon nga mabanaw sila. Ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsuto sa kahayag sa imong nga. Kaluoy kaning tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga santos na nagatuman sa imong kabubuton datas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw na daygon o amo ikaw na himayawon, pinagi ni Jesu Cristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, biha kaniya, ihatag na na kanimo, magkakagahong kamaan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumukong himaya, hangtod sa kahanturan. Amen. Karon magampo kita sa mahal, at kung gamito na mga puno, kagitulo ka nato sa akong panalos.
ikaw gabuhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kanini. Manaw sa kanimo. Ipakita na ang panag-iligsunay. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang idapit alang sa panihatod sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
O Ginoo, kaming nanalawal sa langit na sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagapasinmo, paghandog ng Mariang Kanunay Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimong tagpagalagad, igon sanay, sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ato karon ugiton ang Salve Regina ug ang Diyos. Deus peconda Filium Sancti Spiritus Resurrectio Puisti, da nobis unione Spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere. Concede nobis quasemus omnipotens Deus, Sancti Patris nostri gusti devota comeratione gaudere, cuius patrocinio salvare te exurianti confidimus, per Christum Dominum nostrum. Filia
semedi de Cristo esponsi, quasimus Domine meritus adjuvemur, ut possibilitas nostra notte del Deus nobis et sede dunevur, Ecclesia tui quasimus Domine precious gladatus admite, ob destructe sanctitate positirolibus universe sigurativi serviam libertate, omnipotenza per Deus, salus eterna credentium, examinus profundis tuis infernis, pro quibus misericordia tui imploramus auxilium, ob relitas in sanitate, gratiarum tibi in ecclesia tui refractationes, Deus qui transtulisti pactes nostros per mare rubrum, et transvexiste Deus per aqua nimiam, laudem tui nomines decantantes, supplicita de precamur, ordinati famus tuus reposis et abacitatibus cultus imperoctabili, curso qui tranquillo tui aves, per Christum Dominum nostrum. Kalihog manlinggo, niining bahina atong paminawon ang atong local prior, Reverend Father Ferdinand Fernilos O.A.R. Mayang buntag ka ng tanan, Ngayong muntag sa una sa tanan at pasalamatan ng Ginoo sa iyang grasyang ihatag nato sa kinabuhi pagkadlaw at tagang taon. Simang palakpak ng Ginoo. Ato sa patagang pasalamat ang tumarang din Maria sa iyang kapistahan ngayon sa iyang titulo. Inahan sa kanunay panabang, inugayon siya ang pag-inahan sa kanunay panabang. Sa tagang taon sa pagkalakpak ng Maria. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Kung sa katapusan at pasalamatan atong main celebrant karon ang among Prior Provincia sa Order of St. Recollects sa Philippines, Reverend Father Bernard C. Amparado O.A.R. Ato sinamahan ng mga para maayo na meron sa inyong pag-iaw sa inyong bisita sa among komunidad. And of course, ang iyang secretary, Reverend Father Ernel Tol Almayo. Maraming salamat. Ang Ginoo na kaninyo, Manawsab kanimo. manalangin kaninyo ang Diyos na maagahon sa tanan, Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng isa, tanan kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.